Full-scale war laban sa US at Israel, ang pahayag ng Iran. Pinag-uusapan ngayon sa international media ang sinabi ng presidente ng Iran noon lang makalawa. Ito ay matapos mapagalamang gumagawa na naman ito ng long-range na pasabog at panlaban sa kalawakan. Ito ay matapos masira ang paggawaan nila ng bomba nuklear at ang malalang krisis na nararanasan ngayon ng kanilang ekonomiya. Ayon sa mga analyst, kailangan seryosohin ang pahayag sapagkat babala ito na para sa Iran, hindi pa tapos ang laban. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Biglang sumabog sa eksena ang balita mula mismo sa pahayagan ni Khomeini ng Iran noon lang ay 27 ng Disyembre. Ayon sa presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian, nasa full-scale war o full-blown out war ang kanilang bansa laban sa Amerika, sa Israel at sa Europa. Sinabi pa na nais raw ng mga kalaban nila na hindi na makatayo ang Islamic Republic bilang isang bansa. Pinaliwanag na hindi ito yung tipong biruan o pa-press release lang. Literal na digmaan ito sa maraming paraan. Sa ekonomiya, sa politika, sa teknolohiya at syempre sa militar. Sa madaling sabi, alam na pinababagsak sila ng kanluran mula sa iba't ibang direksyon. Kapag isang presidente ang nagbanta ng ganito kabigat, buong mundo ay nababahala. Ang pahayag ni Pangulong Pezeshkian laban sa US, Israel at Europa ay naghatid ng magkakahalong reaksyon. May mga nananawagan ng diplomasya at pag-iwas sa pag-escalate ng tensyon, habang ang iba ay nag-express ng pag-aalala at pag-uudyok na umiwas sa karagdagang karahasan. Sa isang Facebook page ni Kevin Steele TV, sinabi na nagdeklara na ng digmaan ng Iran laban sa Amerika. Ayon dito, hindi Cold War ang pinag-uusapan. Ang sinabi kahapon ng Pangulo ng Iran ay nasa ganap na digmaan sila laban sa US, sa Israel at Europa. Ganito rin ang sabi sa YouTube channel ng Mirror Now na nagbanta ang Iran ng isang full-fledged war. Pati sa ABC News, ito rin ang sentimiento. Marahil ay parating na nga ang ikatlong digmaang pandaigdig. Dapat ay maghulos dili muna ang mga nabanggit na nasyon bago umalma para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ano ba talaga ang mga sinabi ng presidente na nagdulot ng pagkabahala ng marami? Base sa panayam, sinabi ng pinuno na, "In my opinion, we are in a full-fledged war with America, Israel, and Europe. They do not want our country to stand on its feet." O sa kanyang pananaw daw, sila ay nakikipagdigmaan laban sa Amerika, sa Israel at Europa. At ayaw nilang tumayo ang Iran sa sarili nitong paa. Ayon din sa presidente, hinahadlangan ng mga kalaban nila ang pagbangon o pagtayo sa sarili nilang lakas. Ito marahil ay dahil sa matagal nang may coordinated na pag-atake laban sa bansa, katulad ng mga sanctions, cyber attacks, assassination ng kanilang militar, at marami ang nagsasabi na ang pahayag ay isang matinding babala. Naging palaisipan sa mga analyst ang pahayag ng pinuno para bang kodigo na kailangan ay masolve o puzzle na dapat ay mabuo kung meron itong malagim na pahiwatig. Alam naman natin na malaki ang galit ng Iran sa mga taga-kanluran. Sa Al Jazeera, binalita ang isa pa sa mga sinabi ni Masoud Pezeshkian. "This war is worse than Iraq's war against us. If one understands it well, this war is far more complex and difficult than that war." Sinabi niya na mas malala daw ang digmaang ito kaysa digmaan laban sa Iraq noong 1980 hanggang 1988,
kung saan libo-libo ang nasawi, mga sundalo at mga sibilyan. Dinagdag pa nito na mas komplikado at mas mahirap ang digmaang kinasasangkutan nila ngayon laban sa US at Israel. Pahiwatig na mas marami ang mamamatay. Ilan pa sa mga pinahayag ng Pangulo ay nang sinabi nito na in the war with Iraq, the situation was clear. They fired missiles and it was clear where we would strike back. But here, they are now besieging us in every respect, putting us under pressure and in tight corners, creating problems, economically, culturally, politically, and in terms of security. Noon daw na digmaan laban sa Iraq, malinaw ang kanilang sitwasyon. Nagtitirahan sila gamit ay mga missile, nagpapaputok sila gamit ay mga pasabog, direktahan at walang pakeme-keme pa. Malinaw kung paano tutugon o paano gaganti sa pag-atake. Pero ngayon, anya, napapalibutan sila sa lahat ng aspeto. Tinitira sa ekonomiya, sa kultura, sa politika at seguridad. Kumbaga, nako-corner na ang Iran. Kapag sinabing full-scale war, hindi ibig sabihin na missile at bomba lang ang pinag-uusapan. Kasama rito ang economic warfare, mga sanctions, pag-freeze ng assets, pagharang sa mga negosyo. Nandiyan din ang information war, yung palitan ng propaganda, hacking at banatan sa online. Tapos may proxy conflicts pa sa iba't ibang lugar sa Middle East, kung saan ang mga kaalyado ng Iran at ng West ay nagbabanggaan. Mas komplikado nga naman kung titingnan. Hindi lamang mga sundalo ang tinatarget sa digmaang binanggit ni Masood, mas apektado ang mga sibilyan. Biruin mo, kasama na sa labanan ng mga gusali ng kuryente, ng tubig at pati ng pagkain. Hindi katulad noon. Ngayon, taong bayan ang mas kawawa. Nagpatuloy ang pahayag ng pinuno at nagsambit ng nakakaalarmang salita. Sinabi niya na our dear military forces are doing their jobs with strength, and now, in terms of equipment and manpower, despite all the problems we have, they are stronger than when they attacked. Nangangahulugan na ang mga hukbo ng Iran ay patuloy lang sa kanilang trabaho, kahit maraming problema sa mga kagamitan at sa bilang ng tao. Gayunpaman, mas handa sila ngayon kumpara noong inatake sila ng Israel. Kahit may kakulangan sa resources o mga paghamon na hinarap, kaya pa rin nilang gawin ang kanilang trabaho na protektahan ng bansa sa anumang peligro. Marahil, peligro ng World War III. Base sa ACLED o Armed Conflict Location and Event Data Project, na noong unang nagtirahan ng Israel at Iran buwan ng Hunyo 2025, sa loob ng 12 araw, halos 360 na Israeli attacks ang tinanggap ng 27 probinsya sa Iran. Mahigit 150 na magkakaibang lokasyon ang tinarget. Halos lahat ng pagbomba ay sa Tehran. 17 sa 22 distrito ang tinamaan. Mahigit sa 21 milyong katao ang apektado. 160 strikes sa military targets, 10 sa mga police bases, mga 12 sa nuclear infrastructure bago pa yung US strikes. Mahigit 30 senior commanders ang napatay at mga 11 nuclear scientists. Sa madaling sabi, nagulpi ang Iran sa labanan. Malaki ang papel ng mga pag-atake sa kanilang nuclear facilities. Biruin mo nga naman, ang nuclear program ng Iran ay ang kanilang crown jewel. Kung maaalala, buwan din ng Hunyo nang naglunsad ang Amerika ng tinawag nilang Operation Midnight Hammer, kung saan inatake ang Fordo Uranium Enrichment Plant, ang Natanz Nuclear Facility at ang Isfahan Nuclear Technology Center. Bukod dyan,
Ilang command centers, weapons depots ang tinamaan at nawasak. Meron ding mga high-ranking commanders at scientists na nadamay. Sinabi na depensa raw iyon laban sa banta ng nuclear weapons. Pero ayon kay Pezeshkian, mga maling paratang ang ginamit upang sila ay atakin. Binalita sa Foreign Intel ng Ukraine noon lang buwan ng Oktubre 2025 na ang ekonomiya ng Iran ay nasa kritikal na kalagayan. Patuloy sa paghina ang kanilang GDP, may malubhang krisis sa pera at sobrang kakulangan sa enerhiya. Sinabi pa na dahil sa mga sanctions at pagbaba ng kita mula sa oil exports, nabawasan ang imbak na pera ng mga bangko. Ang kakulangan sa modernong kagamitan at maayos na pamamalakad ay humantong sa malawakang brownout at water shortages sa maraming lugar. Pati ang pagsasara ng mga opisina at paaralan para makatipid ng enerhiya. Ang mga planta ng kuryente ay hindi epektibo at masyadong luma, kaya malaki ang nasasayang na fuel habang kulang ang kuryente. Talagang naghihirap ng lubusan ang Islamic Republic. Ang pahayag ng Iran na nasa full-fledged war sila laban sa US at Israel ay tunay na ikinatakot ng marami. Dahil kung iisipin, ay parang desperado na ang bansa at kung sila ay babagsak, sigurado magdadamay sila ng marami. Lalo pa ngayon, ibinalita ng Islamic Republic na nagpalipad sila ng 3 satellite sa kalawakan. Sinabi na Earth Surveillance at Data Services lamang ang balak. Pero may mga nagsasabi na naghahanda ang Iran sa bagong taon. Sasabay ito pero hindi gamit ang lusis at kwitis, bagkusay, malaki ang pasabog. Sa kabilang banda naman, merong mga eksperto na nagsasabi na ang pahayag ni Pangulong Masoud Pezeshkian ay isang obserbasyon ng presidente hinggil sa kalagayan ng kanyang bansa at walang binabalak na pag-atake. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pahayag ng Iran hinggil sa isang full-scale war ay pinagtutuunan ng pansin ng mga analyst. Kung ito ay isang babala o pangitain ng parating na gulo mula sa isang desperadong bansa. O, sabi ng iba, we are just reading too much into it. Marahil isa nga lamang itong obserbasyon ng pinunong nag-aalala sa kanyang minamahal na bansa na ngayon ay nakararanas ng malalang krisis. Siguro mas mainam pa rin na seryosohin ang pahayag sapagkat kung totoo o hindi, wala namang mawawala. Sabi nga nila, chance favors the prepared mind. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.